Matalino at mapagpursige sa pag-aaral. Yan ang mga katangiang inaasahan ni Diana de los Santos na mag-aahon sa kanyang pamilya mula sa kahirapan. Consistent honor student si Diana at katatapos lang ng high school nitong Abril. Nakapasok siya sa kursong Political Science sa isang universidad sa Maynila. Pero nangangamba si Diana na baka hindi niya matapos ang kanyang pag-aaral. Parang isa pong malaking bangungot yan ng buhay ko. Sobrang sakit po niyan. Dahil po nung simula po nung mawala yung mama ko, naging pangako ko yan sa kanya. Mas mura man daw kasi ang tuition dahil isang state university ang kanyang papasukan. Napakamahal naman ng miscellaneous at iba pang gastusin. Ang third-year college student naman na si Shekina Zafra, napilitang tumigil sa pag-aaral. Parang nag-racket-racket na rin ako, nag-tutor-tutor, ganun. Pero hindi na siya sumasapat talaga kasi parang yung racket na yon, yung kikitain mo dun, parang di siya tatagal ng, kunyari, 1 linggo lang. Kasi sa sobrang dami mo kailangan bayaran. Noong nakaraang taon, 354 na universidad at kolehiyo ang inaprobahan ng Commission on Higher Education o CHED na magtaas ng tuition. Ngayong taon, 353 naman ang humiling sa CHED na magtaas ng tuition. 74 sa mga ito nasa Metro Manila. Ngayong araw, nakatakdang ilabas ng CHED ang pinalalistahan ng mga pamantasang papayagan itong magtaas ng tuition sa darating na pasukan. Kinundin na naman ng National Union of Students of the Philippines o NUSP ang labis umanong pagtataas ng tuition ng ilang paaralan. May ilang eskwelahan pa raw na umaabot sa hanggang 40% ang laki ng dagdag singil sa tuition at iba pang bayarin. Yung 354 last year, halos sila din yung mga school na pinayagan ng mga na magbigay ng proposal sa ngayon, in-acknowledge ng CHED ngayon. Pwede nga nating sabihin na 30 to 40 kasi halimbawa may mga schools na halos 3/4 or lumagpas pa doon sa halaga ng base tuition, yung halaga ng miscellaneous fees nila. Gid pa ng NUSP, ni hindi raw kinonsulta ang mga magulang at estudyante, bagay na itinanggi ng DepEd. Masusi yung dinadaan ng proseso dahil importante rito, unang-una, yung pagkakaroon ng yung totoong konsultasyon, no? Sa hanin ng mga estudyante, ng mga guro, at ang alumni. So pag wala itong konsultasyon, disapprove ka agad ang ang letter of intent or application ng isang paaralan para magtaas ng fees. Nakatakdang magtipon bukas ng umaga ang iba't ibang student group sa Philcoa sa Quezon City at sabay-sabay na magmamarcha. Kakalampagin nila ang tanggapan ng CHED bilang protesta sa umunoy di makatarungang pagtaas ng tuition. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting.